Ang mga hunters ng Jeju Island Raiding Squad ay nagsasama-sama upang labanan ang mga pulang langgam na lumabas sa kagubatan. Gayunpaman, mabilis na nagkamali ang mga bagay ng ang mga hunters ay isa-isang patayin ng mga langgam na nanaig at sinubukang lamunin sila hanggang sa dumating ang mga nakatataas na sina Yoon Seok, Min Byung-ju at Baek Yoon-ho upang iligtas sila. Sa gitna ng labanan, isang higanteng puting langgam ang lumilitaw upang harapin si Yoon-ho, na hindi nagtagal ay inilabas siya ng walang labis na pagsisikap. Pagkatapos, mas maraming puting langgam ang lumitaw na humarap kina Yoon-ho at Yoon Seok. Samantala, si Choi Jong-in sa isang kalapit na lungsod ay nagmamasid sa kanilang labanan sa kagubatan at inilunsad ang kanyang pag-atake ng apoy sa pulutong ng mga langgam na papalapit bago inutusan ang kanyang sariling koponan na maniningil. Sa isang construction sete, dumating ang kilalang pinakamahinang mga ngaso, si Sung Jin-woo, upang samahan ang iba pang mga ngaso sa pagsalakay na malapit nang magsimula ng binati siya ng mga miyembro. Umupo siya at nakipag-chat saglit sa isang kaibigan niya, si Lee Jo-hee, anuman ang mga panganib na patuloy na magtrabaho bilang isang hunters dahil sa kanyang kakulangan ng mga kakayahan sa pagiging hunters. Si Song Cheol, ang pinuno ng koponan sa lalong madaling panahon ay tinipon ang natitirang bahagi ng koponan habang ipinakilala niya ang kanyang sarili bago pumasok sa gate ng piitan. Nagkakaroon ng kumpiyansa, si Sung Jin-woo ang huling pumasok sa portal. Samantala, ang tagapangulo ng Asosasyon ng Korea, si Go Gun-hee, ay nagsasalita tungkol sa mga halaga ng mana stones sa kanyang assistant, si Woo Jin-chul. Sa kasalukuyan, sa piitan, makikita si Jin-woo sa panganib habang siya ay nakikitang nakikipaglaban sa isang goblin na may hawak na machete. Tinangka niyang saksakin ang mahiwagang hayop, sa sobrang gulat niya, nabasag ito bago sinaksak pabalik sa tiyan. Dahil sa kanyang pinsala sa sahig, inilabas ni Park Gi-seol, isang miyembro ng koponan ang duwende kasama si Jo-hee na pinagaling siya mula sa kanyang saksak. Sa kalaunan ay inilabas ng team ang boss ng piitan, habang sila ay nagdiwang kasama si Jin-woo na nagmamasid habang siya ay nagpapagaling. Nag-aalala, sinisigawan siya ni Jo-hee upang ipahayag ang higit pa sa kanyang mga alalahanin. Ang isa sa mga miyembro ng koponan ay nagpaalam sa iba tungkol sa pasukan ng isang kuweba na kakahanap niya lang. Bumoto ang team kung dapat nilang samahan si Jin-woo sa huling boto para makapasok sa tunnel dahil pinili ni Jo-hee na huwag. Samantala sa isang lungsod, dalawang magnanakaw na sakay ng motorsiklo ang nagtangkang tumakas matapos na nakawin ang bag ng isang babae bago harapin ang srank hunter na si Cha Hae-in na binawi ito at ibinalik sa may-ari. Ang kanyang pagkilos ay nakakuha ng atensyon ng mga kalapit na mamamayan upang magtipon sa paligid niya na humantong sa kanya upang tumakas. Bumalik kay Jin-woo at sa kanyang team. Sa wakas ay nakarating sila sa dulo ng tunnel pagkatapos ng 40 minutong paglalakad na nagtatapos sa isang higanteng pinto. Pagpasok nila, nagsimulang magliwanag ang higanteng silid sa loob ng asul na apoy. Maliban sa pagharap sa mga magic beast, nalilito ang team kung ano ang hitsura ng lugar kasama ang lahat ng sinaunang estatwa at tagubilin. Ibinalita ni Jo-hee kay Jin-woo na nahuli niya ang pinakamalaking estatwa sa silid na ito na nakatingin sa kanila, kasama nito na tinitiyak na nakikita niya ang mga bagay. Out of the blue, malakas na isinara ng pinto ang sarili, dahilan para magmadaling umalis ang isa sa mga miyembro ng team habang sinusubukan niyang itulak ang pinto. Pero sa takot nila, brutal siyang pinatay ng isa sa mga estatwa na nagbabantay sa entrance gamit ang sandata nito bago bumalik sa pwesto nito. Sa takot na masaksihan ang estatwa na nabuhay, ang mga miyembro ng koponan ay naiwang tulala, na humantong kay Jin-woo na lumingon at tumitig sa pinakamalaki sa lahat ng mga estatwa na binalaan ni Jo-hee sa kanya. Biglang napalingon sa kanya ang mga eyeballs nito. Sa tamang oras, sumigaw si Jin-woo para tumalon ang kanyang mga kasama habang nagsimulang maglabas ng pag-atake ang mata ng estatwa. Isang mapanirang light beam ang naglulunsad sa mga ngaso na nagsunog ng ilan sa kanila hanggang sa maging abo. Pagbukas ng kanilang mga mata, lalo pang natakot ang hunters at napagtanto ni Jin-woo na sila ay nasa matinding panganib.